na isama bilang inirerekomenda ng PNP-CIDG na isama bilang primary suspect sa Degamo murder case si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves. Ayon sa CIDG, may nadiskubre silang mga bagong ebidensya gaya ng mga armas at pampasabog. Bukod kay Teves, may 9 na iba pa silang isinama sa rekomendasyon na inihain sa Department of Justice. Hindi na sila nagbigay ng karagdagang detalye kaugnay nito. Sa ngayon, hindi raw muna magbibigay ng komento tungkol dito ang kampo ni Pride Teves. Kataka-taka na ngayong election lang ito, no? Pero tignan ninyo, may mensahe si Atty. Topacio dyan. Kasi may intel daw sila, Atty. Topacio, may nagsumbong na ito talaga, plano talaga ng gobyerno ito. Pakinggan natin. Magandang araw po. Mayroon na naman kaming natanggap na bagong intel mula sa mga taong nagmamalasakit at sawang-sawa na sa kabulastugan ng kasalukuyang administrasyon na may mga ahensya ng pamahalaan na matinding inuudyukan ng ilang politiko na magsagawa na naman ng raid at pagtatanim ng ebidensya sa mga ari-arian ng pamilya Teves. Ang mga Teves na kanilang tinatarget ay sina Governor Henry Pride Teves, na kasalukuyang tumatakbo bilang gobernador ng Negros Oriental, at si Janice Teves na kumakandidato naman bilang congresswoman ng 3 distrito ng nasabi ring lalawigan. Mayroon ding lumalabas na mga pahayag sa media na si Governor Pride ay pinakakasuhan na ng multiple murder ukol sa pagpatay kay Governor Roel Degamo at mga security nito noong March 4, 2023. Katakataka ang mga pangyayaring ito. Ang pagkakaso kay Governor Pride ay halatang-halata na dulot lamang ng kanyang pagiging frontrunner sa gubernatorial race sa Negros Oriental. Obvious naman ito dahil 2023 pa nangyari ang krimen. Ngunit bakit ngayon lamang siya kakasuhan kung kailan siya ay tumatakbo muli bilang gobernador? Hindi rin may pagkakaila na ginagawa lamang ito ng administrasyon, hindi lamang upang sirain ang mga kandidaturan ng mga itinuturing nilang kalaban sa politika, kundi upang maghasik ng kaguluhan upang magamit na pantakip sa maraming kapalpakan ng rehimeng Marcos at upang magsilbing panakot sa mga hindi nito kaalyado sa politika ngayong panahon ng kampanya. Nananawagan kami sa mga kinauukulan na sana ay huwag nating lapastanganin ang demokrasya at rule of law sa ating bansa. Grabe, anong ginagawa talaga nila. Tapos si Martin Tambaloslos, wala siyang kalaban sa kanyang distrito. Grabe, no? Tinanggal yung kalaban. Tapos, yung mga iba na pinakakasuhan nila, ang galing talaga ng administrasyong ito. So, And remember of course, meron ding info. Ang anak ni former Kong Arnulfo Teves. Pakinggan natin. last time na Kasi ito, large scale na ito from the government mismo Hindi lang provincial to, hindi lang sa Negros to post ako sa social media about raids and search warrants and etc. Ngayon, actually kahapon, may nag-inform ulit sa akin na they're pushing through with it. Tapos, ang sabi was, ang instruction daw sa taas is lahat ng property ni papa ko, properties namin, ni Tito Henry ko, ni Lola Janice ko, yung tatakbo sa politics, and yung mga alay. Siyempre, 3rd district yan di ba? Di ba nga't sa 3rd district caretaker ko itong si Tamba. Is ni papa ko. So, I'm doing this video as early as now para if ever man mangyari yon at magkatotoo, as early as now
I am here to inform everybody that we already knew about this since the last time, prior to the last time I posted. I knew about it like a few days before I posted, and then we were waiting, and then ngayon ulit may informant tayo na they're pushing through with it. So this video is just to prove na we really know about it, and we are, in behalf of my family, I am informing the general public na alam namin to, and yung mga bahay namin lahat wala, clean, there's nothing there, there's nothing illegal, no guns, no grenades, no ammos, no drugs, nothing illegal basically. In fact, some of the houses, including mine, my own, is emptied out. Ano ibig sabihin ng emptied out? Lahat ng cabinets, drawers, etc., etc., walang laman ni isang t-shirt. Wala. Bakit? Sabi ko kasi, Siyempre, pag pinlantingan nila yan, alam na. there is sabi ng informant, may instruction na plantingan. Kasi of course, alam naman nilang malinis yung bahay eh. Bakit pa nila i-raid kung wala silang, 'di ba, ibang balak? So ako alam ko rin na paplantingan. So ang ginagawa ko, ever since we left the country, yung bahay ko wala na, empty. Except na lang sa very few items like dining chair, dining table, lahat ng drawers, lahat ng mga pwede paglagyan ng Empty. mga kung ano-anong mga illegal, anywhere na pwede nila planteran, emptied out. So that's just to inform everybody na we are prepared and we know yung mga dirty moves nyo. Sana maalala nyo, tao lang din kayo, pareho lang tayong tao, pareho tayong may pamilya. Wala, hindi sila tao eh. Yung mga nagpa-planting at magpa-planting, Demonyo sila, ano ka ba? makonsensya naman sana kayo. Binibigyan nyo ng problema yung mga taong wala namang mga ginagawang kung ano-ano. So kayo na bahala, basta yung mga bahay, I will repeat and I will keep repeating. Lahat ng mga bahay namin malinis na kasi alam namin yung mga plano nyo. We are trying to prevent any trouble, we are trying to prevent any issues, and we are trying to prevent anything na kung ano-ano pang pwede nyo mga gagawin. So malinis na yon, walang anything illegal doon, and including not just my house, including my father's house, my tito's house, my lola's house, and yung mga allies ng tatay ko sa negosyo na dinadamay nyo din. Wala kayong makukuha doon. So please lang, stop your BS, stop doing this. If yung plano nyo is gagawin nyo na naman to kasi pa-election na, I am informing the general public, especially yung Obviously, election eh. mga taga Negros na mga voters ng Pamilya Teves, kung gagawin man nila yan in hopes na masira yung pangalan and reputation and whatnot ng Teves family, kayo na po, kayo na mga taga Negros, kamo na i-decide kailaman mo sa tinuod nga Teves. Nigawas naman po ang tinuod, kabalo naman mo unsay tinuod, dili ta magpadala sa ilang binuang. Okay, so yun na po. Alam na natin ang plano eh, nakita naman ninyo kahit ngayong si PRRD eh kakasuhan daw kuno nitong si pangalan nito
si General Diwata. Ayan. 'Di ba? Talagang gagawin talaga nila lahat. Kaya hindi na kami or hindi na tayo nagtataka dito. Kasi tignan nyo to, election. Ngayon, 2023, tas ngayong election sa kanila gagawin yan. Kalokohan talaga.